Kuya Renny Boy, mahirap ba talaga makapasa sa non-voice account? Kuya Renny Boy, kailangan ba talaga may experience ka para makapasa sa non-voice account? Kuya Renny Boy, malaki po ba sahod kapag non-voice account? For today's video, sasagutin natin yung mga katanungan na yan. Pero ngayon pa lang binabalaan na kita, hindi rin madali ang non-voice account. Mapa chat representative or mapa email representative. At dahil mapilit ka, make sure na matapos mo tong video na to hanggang dulo dahil isi-share ko sa'yo yung 3 best ways in order for you to get your call center dream job tapos non-voice pa. Pag-uusapan natin yan, yung mga mahiwagang technique tsaka yung mga bagay na dapat alam ninyo bago kayo mag-apply sa call center para hindi kayo blinded, hindi kayo mahirapan at hindi kayo kabahan kapag nag-a-assessment na kayo, ini-interview kayo, ano ba yung mga dapat ninyong sasabihin. Lahat yan ituturo sa inyo ni Kuya Renny Boy. Make sure to watch this video until end kasi baka manalo ka rin ng 500 Gcash. Para masagot ang katanungan kung malaki nga ba ang sahod sa non-voice account, ang sagot dyan, thank you for calling customer service. Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. For today's video, let's talk about non-voice account. Mapa chat representative or email representative. Ano ba yung mga magandang sabihin sa interview? Ano ba yung dapat gawin ko sa resume, Kuya Renny Boy, para makapasa ako? Kasi gusto ko talaga non-voice account. Pero disclaimer guys, hindi rin ganun kadali ang trabaho ng isang non-voice account. Lalo na kung chat representative kayo or email representative. Usually sa email representative, meron dyan mga quota. Sa chat representative naman, iba-iba yung mga concurrency. Pag sinabi nating concurrency, ito po yung dami ng customers at a time na kausap mo dapat ng sabay-sabay at dapat na-assist mo sila na maayos na naka-align sa policy ng company ninyo. At syempre yung mga recommended spiel dapat nagagamit natin na maayos. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako nga pala si Kuya Renny Boy at gumagawa ako ng mga call center sure hard tips na nakakatulong sa mga call center applicants. Libo-libo na ang nakapasa sa channel ko at ang gusto ko lang mangyari, ikaw na ang susunod. Kaya kung bago ka lang rito at gusto mo rin ng mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video, then subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga video. Before I give you these 3 sure hard tips para makakuha kayo ng non-voice account, kailangan muna nating malaman yung konting overview tungkol sa mga account na yan. Kasi baka mamaya nabibigla lang tayo, baka sinasabi lang kasi ng mga tropa natin, gusto natin na non-voice kasi non-voice sila. So yun, kailangan may alam tayo kahit papano. So sa chat representative, meron natawag na concurrency. Sa concurrency guys, ito po yung dami ng kausap mo at a time. For example, 3 yung concurrency. Pag sinabing 3 concurrency, 3 customer yung kausap mo ng sabay-sabay. So, kailangan mo talaga mag-multitasking na malala. Sa email representative naman, minsan may mga quota. So, kapag sinabing 60 emails a day, kailangan makukumpleto or matatapos mo na maayos yung 60 emails. E, paano kung hindi mo natapos? So, maapektuhan yung monthly performance mo. So, yun, kailangan alam natin yung mga yan, guys. Pero yun, guys, syempre, depende pa rin naman kasi sa account. Meron namang madadali yung account, kaya yung iba, kahit 5 or 8 yung concurrency, kaya nila mag-handle ng customer sabay-sabay. Kausap nila 8 customer. Kasi yun yung concurrency nila. Pero pag avail or konti lang naman yung customer, minsan 3 lang, minsan 2. Si Kuya Renny Boy, when I was working in Concentrix, that time siguro hanggang 3 lang yung na-experience ko na maximum concurrency. So 3 customer yung kausap ko ng sabay-sabay. Ina-assist ko sila. Kailangan hindi ka malilito. Kaya hindi talaga pwedeng mag-duty ka ng inaantok, puyat, pagod, lasing, ganun. Kasi baka magkamali ka ng transaction. Eh paano kung account sa account na yung pinag-uusapan? Mahirap yun. Pwede kang ma-terminate dahil dyan. Kasi kapag nagbigay ka ng details galing sa kabilang account, tas naibigay mo sa ibang tao or sa maling customer, nakausap mo rin that time, pwede kang masanksyonan. Pwede kang magkaroon ng NTE or worst, pwede kang ma-terminate. Okay? So yun, dahil mas marami nga ang voice account, bihira lang ang non-voice account, kailangan nating ma-establish sa interviewer pa lang na dapat alam natin kung merong non-voice or wala. So sa initial interview pa lang or bago tayo mag-apply sa mga headhunter or sa online, kailangan tatanungin na natin yung kausap natin na nag-work doon kung meron bang available na non-voice account. Kasi kung wala, wag na tayo mag-push through. Bago tayo mag-proceed sa 3 tips, dapat naka-establish na merong non-voice account doon sa ina-applyan natin. Okay? Kung wala dyan sa company na yan, punta tayo sa kabilang company and kapag natsambahan mo na merong available na non-voice account, yun, pwede mo nang gamitin yung 3 tips na sasabihin ko. Para masagot ang katanungan kung malaki nga ba ang sahod sa non-voice account, ang sagot dyan,
tama lang. Okay, hindi naman ganun kalakihan, pero depende kasi sa cost of living ninyo kung nalalakihan na kayo sa 20k a month or 24,000 a month, di ba? Meron din kasing tao na naliliitan lang. Way back nung nagtatrabaho kasi ako dyan, kapag walang experience yung nag-apply, ang offer sa kanila ay 18,000, 19,000, pero may mga nag-o-offer ng mas mababa pa dyan. Kasi nga, depende palagi yan guys sa account. Pero yun, pag na-chamba nyo naman, non-voice account, di ba? Compare mo naman sa voice account na talagang ngalay yung panga mo kakadaldal, di ba? Mas okay na rin kung magna-non-voice account ka lang. Tapos halos same lang naman ang sahod. Kasi maganda rin magkaroon ka ng experience sa non-voice account kasi nga talagang bibilis ka mag-type and at the same time, makakatulog pa rin yan sa English communication skills mo dahil nga foreigner pa rin yung mga makakausap mo. At kapag established na merong non-voice account doon sa call center company na ina-applyan mo, proceed na tayo sa tip number 1. Okay? Tip number 1 guys, isasama ninyo sa resume ninyo na meron kayong non-voice account skills. Okay? Pag sinabi nating non-voice account skills, ito yung meron tayong idea sa pag-chat, sa pag-email, ganyan guys. Kailangan kasama yan. It's either sa training, workshops, or seminars na inatenan natin. Pwede ninyong bisitahin yung mga websites na merong self-help learning tools, okay? Na para makatulong sa inyo kung paano gumawa, mag-compose ng mga email, kung paano nga ba yung ginagawa ng isang chat representative, okay? Mag-research kayo, manood kayo ng mga YouTube tutorials, at least magkakaroon kayo ng idea. So yun, kapag meron na kayong knowledge, nakapag-gain na kayo ng skills dahil sa mga websites na yan, pwede nyo na yung isama sa resume ninyo. O at least, di ba, meron na kayong skills sa pag-chat or sa pag-i-email. It's a plus, guys. Kapag nakita ni interviewer yan dun sa resume natin, pwede nyo ring ilagay yan sa work experience ninyo. O sino dito yung mga naging online seller? Di ba pag online seller ka, syempre nagpa-process ka ng chat, di ba? Nakikipag-usap ka sa mga customers mo online. Pwede mong ibida yan sa interviewer. I was an online seller and I was doing chat most of the days, and then yun, I was talking to multiple customers. Yun, pwede nyo sabihin yun sa interviewer during your interview, at pwede nyo ilagay yan sa resume ninyo. Kasi experience pa rin yan. Kahit sabihin natin nag-freelance lang kayo ng pag-online selling, hindi naman regular yan. Ang importante kasi dyan guys, na experience ninyo. At kapag email naman yung usapan, pwede nyo nagsabihin na yes, I have an experience when it comes to emailing customers. I know how to compose emails. I was doing 60 to 70 emails a day. Mga ganyan-ganyan. Pwede nyo sabihin yan guys during your interview. Kasi siguro naman, marunong na kayo mag-email. Pero syempre, sa pag-compose, pwede ninyong aralin. Pwede ninyong matutunan yan. Yung mga self-help learning tools or learning website, lahat yan, pwede nyong bisitahin. Ilalagay ko na lang sa description sa baba. Pwede ninyong i-click yan para magkaroon kayo ng idea kung paano ba mag-compose ng mga email. At kung meron ka namang call center experience, Diyos ko po, napaka-basic na lang sa inyan. Kasi, ano ka na medyo knowledgeable ka na computer savvy ka na diba? At least may idea ka na kung paano mag-compose ng mga email. Syempre, pag gumagawa tayo ng mga NTE, alam na natin yan, or ng resignation letter. So, ang gagawin mo na lang, kahit voice account yung experience mo, sabihin mo rin na meron kang non-voice account. Kasi pag background checking, hindi naman tatanungin kung ano ba yung LOB mo that time nung nagtatrabaho ka sa previous company mo. Hindi naman nila aalamin kung non-voice account ka or voice account ka. Kaya ilalagay mo sa resume mo na non-voice account ka. So pag kinanong ka, how many concurrencies you were handling that time? Sabihin mo, 3 to 5 concurrencies, di ba? Ibig sabihin, kaya mo mag-assist ng 3 to 5 customers simultaneously, sabay-sabay kausap mo yan. Bibigyan ka ng magandang QA, magandang AHT, pwede mong ilagay sa resume mo, pwede mong i-disclose yan sa interviewer kapag nag-a-apply ka na. Ewan ko na lang kung hindi ka ilagay sa non-voice niyan. Tip number 2 natin, typing speed. Okay, kailangan talaga nating i-increase yung typing speed kung gusto mo mag non-voice account. Kasi medyo ano sila dyan guys, sobrang ine-evaluate nila yung typing skills ng applicant kapag non-voice account. At least 35 words per minute pataas. So kung hindi kayo gamer, hindi kayo madalas magbabad sa computer, kailangan ninyo mag-practice sa bahay pa lang. Kung may sarili kayong keyboard, laptop, or may kaibigan kayo, may computer shop na malapit sa inyo, puntahan nyo lang yung www.typingtest.com, or pwede nyo itry yung Ace of Fables para mapabilis yung pagtatype ninyo. Kapag ginagawa nyo yan guys, loob lang ng mga 3 to 5 days ng sunod-sunod na nagpa-practice kayo guys, kahit mag-alat lang kayo ng 2 to 3 hours sa pagtatype everyday, sinasabi ko sa inyo, baka mahigitan nyo pa yung typing speed ni Kuya Rene Boy na 60 words per minute. So far, ayun pa lang yung pinakamataas kong speed, 60 words per minute. Partida, hindi pa ako gamer, hindi ako Dota player. Talagang ano lang, kaka-practice tsaka experience lang rin. Kaya ako nahit yung 60 words per minute. Pero mabagal pa yan sa mga pro, di ba? So sa mga mabibilis mag-type dyan guys, comment naman kayo sa baba, ilan na ba yung words per minute ninyo? Naiintriga si Kuya Rene Boy, nakakahiya yung 60 words per minute ko. So tip number 3 ni Kuya Rene Boy, proper sentence construction. Napaka-importante yan guys, kasi kapag mag-apply
mag-apply kayo sa non-voice account, it's either merong email assessment or merong chat assessment. At doon guys, ini-evaluate nila doon kung paano kayo makipag-communicate. Okay, non-voice nga eh, diba? So, walang voice. Meron sila pang non-voice. So, yun, makikipag-communicate ka, meron kang ka-chat on the other end. Tapos, kailangan tama yung spelling, tama yung format, tama yung mga punctuation, tama yung mga capitalization. Okay? Yun yung apat na titignan natin. So, regardless of fluency, hindi na masyado kasi nagagamot naman yan. Ang importante guys, yung spelling, punctuation, capitalization, tsaka yung mga formatting. Yung formatting guys, sasabihin naman sa inyo kung anong country, anong culture meron sila, ano ba yung proper formatting ng date, kung nauuna ba yung month, sa year, yung day, sa month, ganyan. Lahat sasabihin naman sa inyo. So, you should use a proper formatting kapag nag-handle tayo ng mga concerns sa non-voice account. Kailangan ano tayo dyan guys, mindful tayo. So yun guys, konting recap lang bago nyo gawin yung 3 tips na sinabi ko. Kailangan may establish nyo muna na mayroong non-voice account na available dun sa company na ina-applyan natin. And then first, kailangan naka-include sa resume natin, it's either sa seminar, sa workshop, sa work experience natin, kailangan naka-indicate na meron tayong idea or knowledge or skills about non-voice, about chat or email. Okay? So since meron na tayo yun sa resume natin, kailangan nating pabilisin yung typing speed natin. Okay? Yung typing skills, at least 35 words per minute pataas. Okay? At kung wala man tayong sariling computer or desktop sa bahay, pwede tayong makahiram sa mga kaibigan, kamag-anak, or kung merong computer shop na malapit, pwede tayong mag-practice dyan. At kung gusto niyo ng portable or wireless keyboard or yung Bluetooth keyboard, meron din yan guys sa online. Sa lahat ng mga hindi pa naka-follow sa TikTok ko, bisitahin nyo. Meron tayong napakamurang wireless keyboard na pwede nyo i-connect sa cellphone ninyo through Bluetooth lang. Pwede na kayong mag-practice ng typing. Tapos yung pinaka-monitor ninyo is yung cellphone ninyo. Diba? Napaka-solid doon. And then last but not the least, yung pangatlong tip ni Kuya Renny Boy, wag kakalimutan, kailangan maayos yung punctuations, spelling, yung formatting, at saka yung capitalization. Napaka-importante niyan guys. Kasi yan yung tinitignan ng mga nag-evaluate ng mga chat assessment, tsaka email assessment. So yun guys, hindi rin madali ang pagiging non-voice agent. Although hindi tayo nagsasalita, gumagana pa rin yung isip natin, yung mata natin, yung daliri natin. And then you have to do a lot of multitasking talaga. Kasi kailangan hindi ka magkakamali sa pagre-resolve ng concern ng customer mo. Minsan sabay-sabay sila. Sa email, same thing din. Minsan habang tinatrabaho mo yung isang email, sinasabay mo pa yung isa. So multitasking talaga, sabayan yan kumbaga. Kaya sa lahat ng mga gusto magtrabaho as non-voice agent, bihira lang ang mga non-voice account, pero sana matsyempohan ninyo. Siya nga pala guys, kung di nyo pa napapanood yung actual call center application experience ko sa Metacom, panoorin nyo guys. I-search nyo lang sa YouTube channel nila, Metacom Careers. Mapapanood ninyo kung paano ako in-interview, ano yung mga tinanong sa akin, paano sumagot si Kuya Renny Boy. Meron pang Berlitz assessment. Grabe guys, sobrang kabado si Kuya Renny Boy. Pero nalusutan natin, uploaded na rin yung final interview with McCall. Grabe, sobrang kabado si Kuya Renny Boy. Panoorin nyo yun guys. I-search nyo lang sa YouTube, Metacom Careers. Kaya kung di ka pa nakasubscribe dyan guys, nako, nasabi ko sa'yo mag-subscribe ka na dahil napakarami pang paparating ng mga sure hard tips all about McCall, all about call center application. Lahat ng mga makakatulong sa'yo nandyan din sa YouTube channel na yan. Kaya mag-subscribe ka na. Kung nakasubscribe ka na, comment lang sa baba ng hashtag Metacom. Before I end this video, shoutout and congratulations sa lahat ng graduates sa Ballminds Academy. We are now on batch 21 at 2 slot na lang yung natitira. Kung gusto mo rin mag-enroll at humabol, comment lang sa baba ng hashtag scholar at mag-PM ka na ngayon sa aking Facebook page, Kuya Renny Boy Official. Automatic scholar ka na. 1-month call center training yan na makakuha ka ng certificate after a month at meron pang job assistance guarantee. Marami nang gumraduate dyan at nagte-thank you for calling na sila at gusto ko mangyari, ikaw na ang susunod. Shoutout sa 217,000 subscribers ni Kuya Renny Boy. What's up? God bless us all.